Yung binan kong lalaki ay iba talaga yung ugali kumpara sa mga kalalakihan dito. Kasi nandito kami ngayon sa isang mart, guys. And dito sa mart na to, ang pinaka main na hinahanap talaga natin ay yung flavor na ilalagay sa gatas. So medyo mahal yung apple nila dito, na sa 100 rupees per kilo. Hey guys, magandang umaga. So wala na kaming snack sa bahay, kaya this time bibili tayo ng Mamra and Puwa. Right, Milan? Because you finish all the snacks. Kasi guys, every night we are doing midnight snacks. And our midnight snacks is Mamra, Puwa, and all. So we came back galing sa Pilipinas and everything is finished. So this time we'll be cooking our new snacks. So tara. Tara guys, bili tayo dito ng Mamra and Puwa. So yung mga Mamra and Puwa nila dito guys is nakabalot-balot. So malalaki yung mga packaging. Parang wala sila. They usually put it here. Let's go. Pasok tayo sa loob. Actually dito kami bumibili ng mga snacks namin talaga. Ayan. And marami pa akong mga Filipino snacks. And dahil marami pa akong mga Filipino snacks and mga biscuits, hindi muna ako bibili. Pero usually dito mo mahahanap yung mga Filipinos, ay yung mga snacks. Oh, ayan. May mga biscuits, Losev, ayan, Tepla. So, nasa call si Mami ngayon. Yung mga pinapabili niya ay binibili na ni Milan. Ayan. Ito yung Ratlamiseb, maanghang to guys. Ito naman yung Aloseb. Ito malalasahan mo talaga yung taste of India dito. Actually, nung isang beses din ako to sa Philippines. Nung college ako and nag-aaral pa ako. Gustong gusto ito ng mga classmates ko. May mga nagkagusto, may mga hindi. So, ito yung puwa na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. Minsan niluluto nila yan together with the potato para may sahog. Pero minsan plain lang. And Mamra. What else, Milan? What Mommy said? Okay. 3 ko 3 of Mamra. 3 plastic of Mamra. So, ayan guys. Nakabili na tayo. Ito yung mga usualing pagkain natin. And ito yung puwa. Yun din yung dinala nila sa Philippines, no? Milan. And then put potato. We also brought that in the Philippines. So, ayan guys, for everything, nasa 634 or nasa mga 400 pesos sa atin. And this will last us 15 to 30 days. 15 days lang, usually. Because, 15 days lang yan. Because you and Jano always eat, Mamra. So, ayan, after nito, we have some work sa may palengke. So, samahan nyo kami. Usually guys, kami na ni Milan yung nagra-run ng errand sa bahay. Because Mommy and Papa, they are busy with their own work. Like, Papa is busy with the farm and Mommy is busy taking care of Ivan. So, we have work also dito sa may Raj Pipla, dito sa may market. Like, documentations and everything. So, kami yung pumunta dito ngayon and sinabay na natin yung pagbili ng mga items na kulang sa bahay. So, ayan guys. Tatapusin lang natin yung documentations and then I'll update you later. Hi guys. So, nasa taas na tayo ngayon and nagpapahinga na tayo. And gusto ko nga kayong kwentuhan. And meron nga akong nabasa dito. So, natawa ako and nakakatuwa. Kasi talagang napapansin talaga nila lahat. So, ang sabi niya dito is, observant si Father at napaka-open sa mga napapansin niya sa Philippines. Maganda ang tingin niya sa mga kababaihan sa Philippines. Gusto niya ang woman empowerment. Nako guys, totoo yan. Ibang-iba talaga yung ugali ng binan ko. Kaya, isa lang yung masasabi ko guys. Yung binan kong lalaki ay iba talaga yung ugali kumpara sa mga kalalakihan dito. Kasi naniniwala siya sa kahalagahan ng mga kababaihan. So, isipin nyo, si Milan ay panganay na lalaki. So, yung mga kapanaunan nila, pasensya na, kabampangan ako guys. Kaya minsan yung age na pagpapalit ko,
So, nung mga kapanahunan nila, kapag meron ka ng anak na lalaki, ay okay na yon, stop na sila sa sa pag-aanak, 'di ba? Kasi once na may anak kang lalaki, meron ng tagapagmana ng property mo, tapos meron ka ng marireceive na daughter-in-law, tapos may mag-aalaga na sa'yo kapag tumanda ka, 'di ba? So, isipin nyo, nandyan na si Milan. Pero bakit pa sila gumawa ng Jano? So, isipin nyo, 'di ba? So, mula sa umpisa talaga, guys, ay yung biyanan kong lalaki, wala sa kanya yung porket babae ka, ganito ka, porket lalaki ka, ganyan ka, wala. Equal siya. Tsaka mapapansin mo talaga na talagang gustong-gusto niya yung woman empowerment. Wala sa kanya yung di tulad ng mga ibang tao dito na kapag isang lalaki lang, stop na. Tapos mababa yung tingin niya sa mga kababaihan. Dito, guys, alam nyo ba, yung biyanan kong lalaki, yung unang sumusuporta sa akin sa lahat ng bagay. Yung kapag nag-aaway kami, hindi naman nag-aaway kapag nagkakainisan kami ni Milan. Ako mismo yung kakampihan ng biyanan ko, hindi man yung anak nila. So, iba talaga. And sobrang talino ng biyanan ko, guys. Kanino ba magmamana ng katalinuhan yung dalawa, si Jano at si Milan, kundi sa biyanan kong lalaki. Sa lahat namang, ang napansin ko din dito, guys, kapag kumare may conflict sa family dito sa village namin, alam nyo ba kung sino ipapatawag para mag-solve ng problem? Yung biyanan ko lalaki. Kasi mag-logic siyang magsalita, very smart, alam niya, and araw-araw news ang pinapanood niya. So, very smart talaga yung father-in-law ko. And very observant siya sa lahat ng mga bagay. Hindi niyo napansin nung ini-interview ko sila, yung father-in-law ko lang yung laging sumasagot ng mga questions, tapos yung biyanan ko nakaupo lang siya. Kasi dito sa bahay talaga, yung father-in-law ko, yung parang head of the family, and siya talaga yung nasusunod sa lahat ng mga bagay-bagay. Tapos, pagdating sa decision making, talagang logical siya mag-isip, isaalang-alang niya lahat ng mga bagay-bagay bago siya mag-decision. And kapag nagdi-decision siya, guys, ay naku, matagal talaga mag-decision yan. Yung parang kami ni Milan, 10 minutes, siguro nakapag-decision na kami. Sila hindi. Parang sa court, first session, second session, third session. Ganun sila kasi ayaw nilang magkamali. So, ganun yung niya. And parang naiinis nga din siya sa mga tao dito, yung mga kabarkada niya, na parang iba nga yung trato sa mga asawa nila. Parang yung trato sa mga asawa nila ay ganito, ganyan. Yung mga anak nila, hindi na nila pinag-aaral. Kasi nga, mag-aasawa lang din naman, sabi niya. So, yung family kasi namin dito, sila talaga yung parang may pinaka-open-minded na pag-iisip sa buong village, ha? What a gentleman. Guys, so naghahanap tayo ng pagkain ni Ivan dito. Naghahanap kami nung flavor para doon sa para doon sa gatas niya. So I think mahahanap natin siya dito. We'll see. Ito yung best chance natin. Dito kami ngayon sa isang mart, guys. And dito sa mart na to, ang pinaka main na hinahanap talaga natin ay yung flavor na ilalagay sa gatas. Kasi diba, sabi ko sa inyo, medyo pihikan nga yung anak ko pagdating sa iniinom niya and kinakain niya. So, ang napansin namin, kapag merong lasa or merong flavor yung kinakain niya or yung iniinom niya, magana siyang kumain. So, nandyan ngayon yung tatay niya, naghahanap. So, pakita ko sa inyo yung mga options. What? Okay, you want to buy this one? No, badam kaju we have. We have badam kaju at home, guys. Pero ito. Sweetness. So, bumili kami ng ganito for the sweetness daw. And nakakataba daw ito pagdating sa mga bata. When it comes to almond, tsaka mga kaju, ayan. Meron kami sa bahay. I remember Milan buying different types of Cerelac for Ivan. Actually, Ivan likes Cerelac, no? Different flavor. And alam nyo ba, mas mura yung mga almonds tsaka mga kaju dito sa India as compared sa Philippines. You know, Milan, in Philippines, it's very expensive. The almonds, kaju, and everything. And in India, it's very cheap. That's why, kapag nag-aano ko ng pasalubong sa mga, sa mga family ko, I make sure to buy dry fruits.
Ayan, mga almonds and cashew. So, bili din tayo nitong Cerelac. So, ayun, I think that's it, Milan. Let's go, bayaran na natin. Yung mga cases nila dito, oh. Look, it's very big, pero yung sa loob niyan, kakaunti lang yung peraso. How much for that one? Look, oh. Very big packaging, no? The packaging is very pretty. Ayan, no? Look at this one. Ah, okay. Nakaano siya. Ayan, no? Pwede mo siyang pangregalo. Social ka kapag may ano kang ganyan. Binigyan kang ganyan, oh. Sa mga nililigawan mo, oh. Milan, kailan ave? Kailan ave, ah? 550. So, you can buy this for 350 pesos. Imagine. If you're in the Philippines, Milan, you can just give that to the one you're courting. Right? Heart shape. Then, the packaging is very good. Social. Guys, so bili tayo ng orange and apple for baby Ivan. How much? 120 rupees for 500 grams. Isn't it very expensive? This one? How much? Kitna? So, medyo mahal yung apple nila dito na sa 100 rupees per kilo. Ay, 100 rupees per 50 grams. 500 grams, I mean. How much? 100 rupees per Bau karao jo pachi. Video dekay pachi. Kelano ale masi? Supper dyan? Sona panso. Aha. Videsi price na yun eh. Barabar bau siya na. So, ayan guys. So, this is 100 rupees for 500 grams. Gareche. Ini haro layo le masta apjo. Hage. Orange o hot apjo. Orange kelano? 50 ni panso. Okay. So, panso karao jo. Hara apjo. Chokro kase. Umarwara karab apjo. Ano na eh. Panchokro haro apa na ne. So, medyo may kamahalan pala yung mga prutas dito sa India, guys. Ngayon. No, Milan. Why is it very expensive right now? Before it wasn't expensive, right? Okay, because it's rainy season, that's why it's a bit expensive. Okay. Let's go, guys. So, ayan, bumili lang kami ng prutas for baby Ivan. And dito meron din sila mga eggplant. Tingnan yung eggplant nila pabilog. Ayan, meron kaming merchant ng banana. Meron kaming tanim na banana. So, walang masyadong problem. Lano siya? Ha? 50 rupees. 50 rupiah? 50. Ha? 50 na orange na. Yes, 500. Acho. Wait, ali orange sauce ko. Ay, captain like it. Ame na jik che etle. Wando na bagre pa che etle.